Amen. Purihin po ang Diyos. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Purihin po ang Diyos sa umagang kay ganda na kaloob po sa atin. And Merry Christmas sa bawat isa po. This is the first time sa mahabang panahon na tayo ay magkakasama, nagse-celebrate ng Pasko. At ito yung first time na wala ako dyan. Pero salamat sa Panginoon sapagkat binigyan pa rin po tayo ng pagkakataon na maging kabahagi ng gawain na para sa Panginoon ngayong Kapaskuhan. Kaya purihin po ang Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Purihin ang Diyos sa kanyang kabutihan at sa kanyang kadakilaan. At tunay na ang Diyos ay mabuti. Ano po, ang Christmas ay nagsasabi na ang Diyos ay laging mabuti. Kaya patuloy natin siyang parangalan sa ating mga buhay. Ano po, at yun, alam po na tayo, bawat isa sa atin ay handang-handa ng mag-aral ng salita ng Panginoon. Alam po na dyan po ay madaling araw. Ang iba ay hirap gumising kasi medyo puyat pa na nagdaang ah, gabi. Ano po, yung iba ay late natulog kasi nag-celebrate pa, pero hindi ito naging hadlang para ang Diyos ang unahin natin sa umagang ito na siya ay ating paparangalan. Siya ang ating unahin sa lahat ng bagay sapagkat siya naman ang sentro ng Pasko. At nais ko din magpasalamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan, sa patuloy na pagkakaloob sa amin ng kalusugan at kalakasan. Dito po ay talagang ang panahon ay sobrang lamig, pero ang Diyos ang nagbibigay ng kalakasan po sa amin para hindi kami magkasakit. At salamat sa Diyos sa kanyang kabutihan at katapatan na patuloy na nagkakaloob ng mga pangangailangan po namin dito. At salamat sa Panginoon sa patuloy na paggabay sa amin din po, maging sa kapwa Pilipino po namin dito. At talagang makikita po namin dito na ang Diyos lagi ay mabuti. Maging sa plano niya sa ministry po dito, nakikita po natin yung direksyon ng Panginoon. Sabi nga po ay talagang utay-utay lamang, hindi po bigla, pero ang sigurado ay sasamahan tayo ng Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon sa lahat ng bagay. At medyo binago ko rin po ang setup kasi yung dati ako ay nakaupo, parang hindi ko ramdam na ako ay nagbabahagi ng salita ng Diyos sa ganung kaparaanan na nakaupo. Kaya sinubukan po natin ngayon ang bagong setup na nakatayo. Sa mga dating na panahon, mas magiging maayos pa po ang ating presentation para mas lalong maging malinaw, maayos ang ating pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Handa na po ba ang bawat isa na mag-aral ng salita ng Panginoon? At kung handa na po, magsitayo po ang lahat at basahin po natin ang ating mga Biblia. Sundan nyo lang po, sasalin po namin Biblia dito sa aking presentation. Sa Luke chapter 2, verse 8 to 12. Ito po ay familiar verses po sa atin, pero dito sa pag-aaralin po natin ito ay mas lalo nating maitataas at makikilala ang Panginoon. Luke chapter 2, verse 8 to 12. Sundan po, sasalin po ng inyong mga Biblia at babasahin ko naman po sa salin po ng Biblia na nandito po sa ating presentation. Ang sabi po dito sa Luke chapter 2 verse 8 to 12, verse 8. Doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. At tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ganun na lamang ang kanilang pagkatakot. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang inyong palatandaan, matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nakabalot ng lampin at nakahiga sa isang pasab-saban." Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, tunay nga Panginoon na purihin ka sa iyong salita. Alam po namin, Panginoon, na ang iyong salita ay katotohanan. Kaya naman dapat po namin itong unawain, dapat po namin itong pagbulay-bulayan. Ngunit Panginoon, ang aming karunungan ay hindi sapat, kaya naman dakilang Diyos, ang dalangin po namin ay ang gabay at patnubay po ng banal mong Espiritu upang ito, ang iyong salita, ay aming pong lubos na maintindihan, lalo't higit ang lalim ng kahulugan ng iyong salita, Panginoon. Lalo't higit, Panginoon, sa pagsilang po ng aming Panginoon, ay turuan po kami sa mga aral na dapat po namin matutunan. Amin Diyos Ama na dakila sa lahat, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus.
Amen. Okay, purihin po ang Diyos at makakapuna po ang lahat. At ngayon naman po ay nakita po natin ang Lucas chapter 2 verse 8 to 12 na kung saan ito ay madalas po nating napapagbulay-bulayan, napapag-aralan, lalo tigit sa panahon po ng Kapaskuhan. Ano po? Itong sa pag-celebrate natin, paggunita ng Kapaskuhan. Kaya dito po ay sa ating pag-aaralan ay pag-aralan po natin ang tema na The Reminders of Christmas o ang paalaala ng Pasko. Kasi tingnan po natin mabuti. Sabi po dito, Christmas is being celebrated every year. We know as a Christian that Jesus was not born on December 25 and the Bible not commanded the Christian to celebrate it. But the Bible not prohibit to celebrate Christ's birth. We celebrate Christmas to value the birth of the Savior and to remember the purpose of His birth. Kung titingnan po natin, taon-taon po tayo ay nagse-celebrate ng Pasko na po. Lahat tayo, maraming Kristiyano ay taon-taon talagang ipinagdiriwang ang Pasko. Ngunit alam naman po natin, sinasabi nga po dito sa ating nag-aralan na ang kapanganakan ng ating Panginoon ay hindi naman talaga December 25. Ano po, hindi po ito yung eksaktong kapanganakan ng ating Panginoon. Kung babasahin po natin mabuti, at batay sa mga napag-aralan natin na ang mga pastol ay nasa labas, ano po, nasa parang, sila nagpapastol. Nagpapakita lamang po dito na maalinsangan ang panahon o mainit ang panahon. Ano po, na ipinapakita dito na kaya nila ipinapastol ang kanilang mga hayop dahil sila'y naiinitan sa gabing yaon para po ito ay makakuha ng malamig na hangin sa parang. At nagkataon na pinapakita po dito sa picture na ito ay hindi ito panahon ng Disyembre sapagkat ang panahon ng Disyembre sa Bethlehem, sa Jerusalem ay panahon po ito ng taglamig. Kaya makikita po natin mabuti na hindi naman talaga ito ang eksaktong panahon na isinilang ang ating Panginoong Hesukristo. At hindi rin po eksakto itong December 25. At kung babasahin po natin ang Biblia, ay wala din pong itinuturo o sinasabi, iniuutos na i-celebrate po ito. Ang sabi ng Panginoon, siya bago malis ay alalahanin ang kanyang muling pagkabuhay. Ano po, yun po ang kanyang sinasabi, hindi po sinabi ng Panginoon, alalahanin niyo ang aking kapanganakan. Pero kung babasahin po natin, wala din naman pong ipinagbabawal na i-celebrate po ang Pasko. Pero bilang isang Kristiyano, naniniwala po tayo na ang panahong ito nang sineselebrate natin ay isinilang ang tagapagligtas o ang ating Panginoong Hesukristo. Dalawang bagay lamang po naman yan i-celebrate ba o hindi? Choice po natin yon. Nasa sa atin po yon. Kung i-celebrate mo, bakit mo i-celebrate? At kung hindi mo i-celebrate, bakit mo hindi i-celebrate? Pero mas maganda na i-celebrate natin kasi para mas pahalagahan ang mahalagang pangyayari sa buhay po ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya tayo nagse-celebrate ng Christmas kasi pinapahalagahan po natin ang pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi po tayo nagsisilang as a tradition, gumugunita, nagse-celebrate as tradition. Kaya dito sa ating proposition, the Christian must celebrate Christmas in a Christian way, not in a pagan way. Anong ibig sabihin po dito? Kasi yung pagan way, o yung paganong paraan, ito yung pagse-celebrate po nila ng ganitong panahon na ang itinataas po nila ay ang tradisyon at sinasamba po nila ay ang mga bagay sa kapanahonang ito. Pero tayo as a Christian, ang itinataas po natin, walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya nga, mahalaga po yan. Paano ba natin sineselebrate ang Christmas? Ito ba in a pagan way o in a Christian way? Kasi nga, sabi nga po ngayon, makita natin, iba't ibang kapamaraanan ang ginagawa para i-celebrate ang Christmas. Sabi nga, nung iba, pagka ang bahay mo'y nakitang walang dekorasyon ng mga pamasko, wala nang kahit ano, para daw hindi ramdam ang Pasko. Ano po? Totoo ba na talagang hindi ramdam ang Pasko pagka walang mga dekorasyon?
Ibig sabihin, kapag ganito ang ating sentimento, ay ang pagse-celebrate natin ay nakabatay sa paganong gawain. Nakabatay sila sa kung ano ang dekorasyon, ano ang mga naandoon, yun yung pagpapahalaga. Sa atin as a Christian, meron man itong dekorasyon ng bahay o wala, basta't nandun ang Panginoon ay Pasko. Amen po mga kapatid. Kaya makita po natin, paano ba natin sineselebrate ang Pasko? Tayo ba ay nasa tradisyon na pagse-celebrate o tayo ay nandun sa pagpapahalaga dun sa pinagdiriwang po natin? Ang layunin po nito, objective, to teach the believer the true value of Christmas so they celebrate it in a right way. Yan po mahalaga na patuloy na paalalahanan, patuloy na turuan ang mga mananampalataya sa tunay na halaga ng Pasko. Kasi nga, nagbabago ang mundo, marami tayong nakikitang pagbabago sa okasyon, baka kasi ang mga mananampalataya ay nadadala na din ng pagbabago. Alam niyo po, minsan ay hindi ma-celebrate ang Pasko pagka walang panregalo. Hindi ma-celebrate ang Pasko ng walang handa, hindi masaya ang Pasko. Kaya dito, nais paalalahanan ang mga mananampalataya na ang Pasko ay hindi patungkol do sa regalo, hindi patungkol sa pagkain. Pag natutunan po natin kung paano ang tamang pagdiriwang ng Pasko ay hindi tayo maapektuhan ng mga bagay na meron tayo o mga bagay na wala tayo to celebrate Christmas. Alam niyo po bakit minsan even Christian ayaw mag-celebrate ng Pasko? Kasi nakikita niya yung kanyang kakulangan, nakikita niyo kanyang mga kawalan. Paano pag may pumunta sa bahay namin, mamamasko, wala man lang maiabot, nakakalungkot ng Pasko, wag na sanang magpasko. Di ba yun po yung mga sentimento? Kaya makikita natin dito, is it the Christian way of celebrating Christmas? Or is it the pagan way celebrating Christmas? Mahalaga po na maintindihan po natin, lalo higit po sa panahon ngayon, ang buhay sa Pilipinas ay pahirap na ng pahirap. Maaring dahil dito ay hindi na po natin ma-celebrate ng maayos o tama ang Pasko dahil sa epekto ng uri ng pamumuhay na meron po dyan sa Pilipinas. Kaya dito, ito yung nais i-remind po sa atin, nais ipaalala po sa atin na kapag naintindihan natin ang tamang pagdiriwang, tamang halaga ng Pasko, by pagdiriwang po ito natin ng tama. Amen po mga kapatid. Minsan malungkot pagka walang bagong damit, walang bagong gadget, hindi na ipapintura ang bahay yan. Nagiging sentimento po yan, kalungkutan yan. Kaya nga minsan ang Pasko hindi na pag-asa. Ang nangyayari ay ang Pasko, pagdiriwang Pasko ay nagiging sentro ng kalungkutan at inggit sa kapwa. Kaya dito dapat ito ang maayos. What are the important things that the Christmas remind us why we celebrate it? Ano po? Ano nga ba? Taon-taon na natin ito sineselebrate. Paulit-ulit. Ano ba yung mahalagang bagay na nais ipaalala ng Pasko, bakit natin ito isineselebrate? Kung kayong tatanungin, bakit kayo nagse-celebrate ng Christmas? O para saan ang Christmas? Sabi na babay, para makatanggap ng regalo, syempre. Minsan lang yan minsan lang dadaan Pasko. Pwede para makatanggap ng regalo. Hanggang doon lamang ba ang ating lalim ng pagkakaintindi? Minsan ito yung ituturo sa bata. Ng Pasko, pagdating ng Pasko, mandakat, marami magbibigay sa inyong regalo. At kikay mamamasko. Yan. Tingnan po natin mabuti. Ano ba talaga ipinapaalala? Pinapaalala ba ng Pasko na dapat pag Pasko ay bago ang damit, bago ang lahat? At dapat ba, nire-remind ng Pasko na dapat pag Pasko, ikaw ay maraming ibibigay? Pag nire-remind ba ng Pasko na kapag Pasko, dapat ikaw ay maraming handa? Yan po ba ang nire-remind ng Pasko? Ito po yung pag-aaralan natin na dapat nating maintindihan bilang mga mananampalataya. Ano po, loobin ng Panginoon na matapos po natin ito, pipilitin po natin itong paikliin sa abot po ng gabay at patnubay ng Banal na Espiritu na mapaikli at mas pasimple yung ating pag-aaral para hindi po tayo gumugol ng mahabang oras. Ano po, pag ito humaba, ibig sabihin talagang pinaikli na po yun. Amen po mga kapatid, yun na po yung pinakamaikli po noon. Sabi dito, what are the important things that the Christmas remind us why we celebrate Christmas? Ano yung mga mahalaga, importanteng bagay na ipinapaalala sa atin ng Pasko, bakit natin ito sineselebrate? Number 1 po ay the God's faithfulness. Yan, ang isang mahalagang paalala ng Pasko. Kaya tayo nagdiriwang ng Pasko upang
lubos-lubos at ipaalala sa atin na ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay mabuti kasi sabi dito sa talata ng verse 11 pa ng Lucas, "For there is born to you this day in the city of David a Savior who is Christ the Lord." Yun pong this day, on this very day. Kung titingnan po natin sa original salin, ibig sabihin, on this very day, may nangyari. On this very day, may naganap at ang naganap ay isinilang sa inyo ngayon sa bayan ng David ang tagapagligtas. Kasi kung titingnan po natin mabuti, yung this day, ito po ay may mga mahalagang aral na dapat pong maintindihan ang mga mananampalataya. Dito po sa in this day pa lamang. Kasi in this day, ito yung nagpapakita ng ano po? Letter A, the power of God to fulfill His proclamation. O yung kapangyarihan ng Diyos na mapangyari kung anuman ang kanyang ipinahayag, kung anuman ang kanyang sinabi. Makita po natin yung God being true to His word. Yung siya'y totoo. Basta't kanyang sinabi, ito ay totoo. Basta't kanyang sinabi, ito ay kanyang gagawin. Christ's birth was the fulfillment of many prophecies in the Old Testament. It's also declared the power of God to do the impossible things when He proclaimed it. Kung mapapansin po natin at pagbubulay-bulayan, ang pagsilang ng Panginoon ay sa napakadaming propesiya ang naganap, ang natupad. Ibig sabihin, nagpapakita lamang ito na yung mga sinabi ng Panginoon noong Old Testament pa lamang, ay nangyari on this very day. Sabi po doon sa on this day. Kaya mahalaga po na makita po natin ito na ang kahalagahan po nung sinabi dito nung on this day. Yung pagpapahayag po dito yung pinapangyari ng Diyos. Na ngayong araw na ito, pinapangyari ng Diyos. Ano mo yung mga pinapangyari ng Diyos? Hindi na po natin iisa-isahin. Kukuha lamang po tayo ng ilang mahalagang bagay patungkol sa hula sa Panginoon at ito po yung ating pagbubulay-bulayan para mas sigit po nating makita yung kapangyarihan ng Diyos na papangyarihin kung ano man ang kanyang sinasabi. Ipakita yung faithfulness of God to His Word. Tingnan po natin mabuti. Yung prophecies at saka yung na-fulfill. Sana po ay maging malinaw po sa inyo. Medyo maliit na po yata yan. Sana ay maging malilinaw na lamang po ang mata kasi wala nang paglalakihan. Mahirap po kasing ipaliwanag yan kung magkakahiwalay pa. Babalik-balik pa tayo ng slide. Kaya mas pinili po natin na ganitong slide na lamang ng format para mas madali. Ay naman po ay may mga talata po diyan. Isulat po ninyo tapos basahin po ninyo para mas maging malinaw po sa bawat isa. Sabi sa prophecy, dahil dito, si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. Sa Micah naman po, ang sabi po dito, sinabi ni Yahweh, tandaan po natin na laging si Yahweh nagsasabi, ngunit ikaw Bethlehem Ephrata, bagaman pinakamaliit ka sa mga angkan ng Juda ay magmumula sa iyong angkan ang isang mamumuno sa Israel. Ang kanyang pinagmulan ay buhat pa noong unang panahon pa. Kung titingnan po natin mabuti at pag-aaralang mabuti, ito po yung prophecy, kapahayagan. Mula kay Propeta Isaiah ay ipinahayag ng Diyos na magkakaroon ng isang manunubo sa Israel, isang isisilang na kung saan ito ay ang magiging pagsama ng Diyos sa kanila. Yung pagsamang pangwalang hanggan para po sa kanila. Kasi tingnan po natin mabuti. At ang nangyari ito ay nung isilang ang ating Panginoon. Sabi dito, sa Mateo chapter 1 verse 21, magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa kanya, sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ito yung conversation ng anghel ng Panginoon kay Joseph nung panahon na nais niyang talikuran si Maria. Sinabi ng Panginoon, ng anghel sa kanya, na huwag mo itong lilisanan o pakakasalan mo ito. Dahil sapagkat ang kanyang paglilihi ay bunga ng banal na espiritu. Hindi siya pinagtaksilan nito, kundi ito ay bunga ng banal na espiritu at ang isisilang niya ay
lalaki. At ang sabi nga po dito, sa verse 22 po nito ay makikita mo natin upang matupad, at ang pangyayaring ito ay upang matupad ang kasulatan. Na mapakikita po natin, sa kukumpara po natin, ay yung sinabi ng anghel kay Jose ay ito rin po yung sinabi ng kapahayagan ng Diyos doon sa Isaiah chapter 7 verse 14. Ibig sabihin, nangyari talaga. Yung ipinahayag ay nangyari nung ang ating Panginoon ay isilang. At sabi po dito, sa Micah naman chapter 5, ito naman ay sabi dito, isisilang ng isang berhen. Pagdating sa Mateo ay si Maria bilang isang berhen ay naglihi. Sa Micah ang sabi isisilang sa Bethlehem. Kaya pagdating ng Luke chapter 2, ay ipinakita po doon na saan isinilang ang ating Panginoon, sa Bethlehem. Kung titingnan po natin mabuti at pagbubulay-bulayan, ipinahayag lamang po ng mga talatang ito na kung ano man ang sinabi ng Diyos, ito'y tunay na mangyayari at magaganap. Amen po. Ibig sabihin, God is faithful to His word. Hindi kailanman pwedeng magsinungaling ang Diyos. Hindi kailanman pwedeng magkamali ang Diyos. Kapag kanyang sinabi, ito ay tunay na magaganap, ito ay tunay na mangyayari. Ito ay kanyang tutuparin. Makita po natin, kahit pa ito ay imposible. Every word of God are true. So we should pay attention and believe it on Him. Ito sinasabi po, pinapaalala po sa atin na dito po sa bahaging ito. Alam niyo po kung bakit maraming tao ang hindi sumusunod sa Diyos, hindi nagtitiwala sa Diyos, sapagkat ang kanilang isipan ay hindi nagtitiwala sa salita ng Diyos. Ang kanilang puso ay hindi nagtitiwala sa salita ng Diyos. Pero dito ipinapakita kung bakit may Pasko, ay ipinapakita lamang ng Panginoon dito na siya ay totoo sa kanyang salita. Kung ang Diyos ay may ipinagagawa, may sinasabi, ito ay dapat nating iniintindi. Ito ay dapat nating inuunawa. Kung mayroon man siyang iniutos, ito ay dapat sinusunod. Kung may babalaman ng Diyos, ito ay dapat paniwalaan. He is faithful to His word. God is faithful. Amen po mga kapatid. Maraming kapahayagan na ang ibinigay sa atin ng Diyos. Kada magbabasa tayo, makikinig ng salita. Ang tanong, naniniwala ba tayo sa salita ng Diyos? Bakit hanggang ngayon marami pa rin nalulungkot? Bakit marami hanggang ngayon ang natatakot? Bakit marami pa rin hanggang ngayon ang hindi nagtitiwala sa Diyos? Ang Pasko po ipinapanawa po sa atin. Kung ano man ang sinabi ng Diyos, ito ay kanyang gagawin. Amen po mga kapatid. Pagtiwalaan natin, paniwalaan natin ang salita ng Diyos. Sa letter B, ano pong sabi po dito? The power of God to fulfill His promise. Ang pagsilang nung on this day, ang sabi ng Panginoon, isinilang ngayon sa bayan ni David. Anong sinasabi po dito? Ito po ay Christ's birth was fulfillment of the promise of God to David, to Israel nation, and to the human race. Ibig sabihin, yung pagsilang ng ating Panginoon on this very day, ibig sabihin, tinutupad ng Diyos, ngayong araw na ito, tinupad ng Diyos, ang pagsilang, tinupad ng Diyos ang kanyang pangako kay Abraham sa Israel at sa sangkatauhan. On this very day, ngayon naganap yung pangako ng Diyos. Ano yung pangakong yon? Hindi na po natin haban, dalawa na lang po ang ating balikan po ulit natin yung Isaiah 7, 14. Ito yung pangako ng Panginoon sa bansang Israel na sabi dito ay yung magpapadala ang Panginoon ng isang sabi dito, yung kanyang presensya ipapadala sa ipaparanas sa kanyang bayan, hindi na sila iiwan ng Panginoon. Babasahin po natin yung context po doon. At ito po yung katuparan doon sa kanyang pangako doon sa yung Mateo chapter 1 verse 21, kasi ito yung sabi nga po dito ay sa verse 22 ay ang pangalang Panginoong Hesus Emmanuel, ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Ibig sabihin, yung presensya ng Diyos na sinabi sa bansang Israel ay naganap na. At yung naman po pangako kay David sa chapter 7 verse 12 to 13, kasi sabi dito, pagkamatay mo,
isa sa anak mong lalaki ang hahalili sa iyo bilang hari at papatatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin. At ito po ay si Solomon. Ano po? At sa kanyang angkan, ibig sabihin, at sa kanyang angkan, sa kanya ding lahi manggagaling, magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. Hindi na po ito si Solomon o ang mga anak ni Solomon. Kasi ang kategorya po dito ay maghahari magpakailanman. Ibig sabihin ng magpakailanman, walang hanggan, walang tapos. Ang pangako doon ay sa kanyang lahi. Mula kay David mula kay Haring David, magmumula ang ipinangako ng Diyos na maghahari magpakailanman. Kaya kung titingnan po natin mabuti, sa chapter 2 ng Lucas, verse 4, mula sa Nazaret, isang lungsod sa Galilea, si Jose ay nagpunta sa Judea, sa Bethlehem, at ang sabi po dito, sa bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya ay mula sa angka ni David. Sino daw po ang mula sa angka ni David? Si Jose, na tatay po ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit po sinabi na binigyan pansin o binigyan diin sa sulat pong ito na si Jose ay galing sa angka ni David? Upang matupad po yung pangako ng Diyos kay David na sa kanya magmumula ang maghahari magpakailanman. Ang ating Panginoon ay isinilang upang maghari magpakailanman. Papansinin po natin mabuti. Kaya nga, kung tutuloy po natin ang basa doon sa Lucas, pagkatapos umalis ng mga anghel, ay anong sabi niya? Anong ginawa nila? Sila ay nagkaisa na pumunta sa Bethlehem upang tingnan ang sanggol, upang patotohanan kung talagang tunay ang ibinalita sa kanila ng sanggol. Dito pa lamang po, ipinapakita na agad yung fulfillment ng ating Panginoon sa kanya. Sinabi na sa Bethlehem ipapanganak at ang nagsilang ay isang berhen, walang iba kundi si Maria. At ito'y makikita rin po natin na ito isang pangako ng Diyos na tinupad po niya. Maaring mahabang taon bago naganap ang mga bagay na ito na pangako ng Diyos. Mula sa Israel, mula kay David, mahabang panahon, daang taon po ang nakalipas. Ano po sinasabi po dito sa pangyayaring ito? Christmas reminds us that God is being true to His promise. God fulfill His promise in His perfect time. Napakaganda. Minsan tayo ay nawawala na ng pag-asa. Ano po? Matatapos na naman ang taon. Lord, yung pangako mo sa akin, hindi ko pa natatanggap. Lord, matagal ko nang inaasahan yung pangako mo sa akin. Sasapit na uli ang bagong taon, sasapit na uli ang Pasko, hindi ko pa natatanggap. Ilang Pasko na lumilipas, hindi ko pa ito natatanggap. Minsan, o madalas ito yung ating nagiging sentimento. Tutuparin pa ba ng Diyos ang kanyang pangako? Ang pagsilang po ng ating Panginoon ay nagpapakita na tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Pag ipinangako niya, ito ay kanyang gagawin. In His perfect time, not in our time. Minsan gusto natin, Lord, ngayon ko kailangan. Hindi. Kung bakit sinabi ng Panginoon, isinilang ngayon, ibig sabihin, ito yung eksaktong panahon, ito yung tamang panahon. Amen po ba mga kapatid? Ang Diyos lagi may tinalaga sa atin na tamang panahon. Kung tayo man ay may inaasahan sa Diyos, tandaan po natin. Sa tamang panahon, ibibigay ito ng Diyos. Huwag lamang po sana tayong umasa sa hindi naman ipinangangako sa atin. Tayo lang may gusto. Hindi talaga natin makukuha. Amen po ba? Nasa Lord, ipinangako mo sa akin na ibibigay mo ganito, gagawin mo ito. Ang tanong, kailan ipinangako sa inyo ng Diyos? Direct, diba? Sabi sa iyo. Baka kasi tayo lang may gusto. Amen po ba? Kasi pagka ito ay ang Panginoon mismo ang nangusap sa inyo at pinangako ng Diyos, ay hindi po ito maaring hindi maganap. Minsan po kasi ay may nagke-claim na ay dahil kami yung Abrahamic Covenant ay kiniklaim din na magiging ama ng maraming bansa. Ba hindi ko magiging ama ng maraming bansa ay kay kay Abraham yun. Baka naman yung Davidic Covenant ay i-claim din po natin na pangako sa atin ng Diyos na sa atin magmumula yung maghahari papakailanman. Hindi po, kay David po yun ipinangako. May kanya-kanya pong pangako ang Diyos sa atin. Pero sigurado, kapag ang Diyos ang nangako, ito ay kanyang gagawin. Maaring lumipas ang mahabang panahon.
bago natin ito matanggap. Pero ang sigurado, kapag ito ay pangako ng Diyos, ito ay kanyang ibibigay. Kaya nga ang Pasko ay nagre-remind sa atin na God is faithful to His promise. Matuto tayong maghintay. Matuto tayong pagtiwala sa Panginoon. Amen po mga kapatid. Nakakaisa pa lamang po tayo, parang ang haba na agad. Ano po? Pero sarap talaga mag-aaral ng salita ng Diyos. Amen po ba? Sabi nga ito yung Pasko na kung saan tayo ay dapat pinagbubulay-bulayan natin ay ang kabutihan ng Panginoon. Hindi lamang po yun. The fullness of God's love. Ibig sabihin fullness yung kasagaran, kapunuan ng kanyang pag-ibig. Kasi dito, for there is born to you this day in the city of David a Savior who is the Christ. No, sinabing isinilang ngayon sa bayan na David. Ano bang ipinapahayag po nito? Na isinilang ngayong araw na ito, isinilang ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ano ang ipinapahayag nito nung sinabi ito ng anghel sa kanila? Hindi, ihahayag lamang po nito yung yung pag-ibig ng Diyos. Yung kabuuan, yung kasagaran ng pag-ibig ng Diyos. Yung lawak ng pag-ibig ng Diyos. Sinasabi na ngayong araw na ito ipinapahayag na ng Diyos. Sinasabi ang kanyang pinatotohanan ang kanyang pag-ibig. Kasi tingnan po natin, ang pag-ibig ito, madalas na natin itong pinag-aaralan pag pinag-usapan ay pag-ibig ng Diyos. The unchangeable love of God. Unchangeable, hindi nagbabagong pag-ibig ng Diyos. Sabi nga ito, the love of God from the beginning, the love of God in the present, the love of God in the future, the love that lasts forever. Ito yung pag-ibig ng Diyos. Walang pwedeng makagawa ng ganitong bagay kundi ang Diyos. Hindi natin ito kayang gawin yung unchangeable love. Kasi ang pag-ibig natin ay nagbabago. Hindi lang kayang magmahal ng forever kasi wala namang forever dito sa lupa. Hindi po ba? Maging ang pag-ibig natin sa ating mga mahal sa buhay ay hindi magiging forever kasi aalis po tayo sa mundong ito. Mananatili lamang ang pag-ibig ng Diyos. Kasi tingnan po natin mabuti dito, paano na ipakita ng Diyos ang kanyang unchangeable love? Bate po sa tatlong talatang ito, makikita po natin. Genesis chapter 1 verse 26, Then God said, Let us make a man in our image, according to our likeness. Verse 27, pinutol na po natin yun ha. So God created man in His own image. In the image of God, He created him, male and female, He created them. Dito pala ang pinapakita po dito, yung paglikha sa tao na pagiging espesyal, mahalaga ang tao sa Diyos sapagkat nilikha tayo ng Diyos na kanyang kawangis at kalarawan. Ibig sabihin, doon pa lamang sa paglikha, ipinapakita na kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Pero pagdating sa Genesis chapter 6 verse 5 to 7, Then the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth. Ano doon nakita ng Diyos? Yung wickedness of man, kasamaan ng tao talagang laganap na sa mundo. And that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. Antindi sapagkat ang Diyos ay all-knowing God, nakikita ng Panginoon ang laman ng puso ng isang tao. At sabi dito, wala itong laman kundi kasamaan at tuloy-tuloy na kasamaan ang kanyang nilalaman ng puso. And the Lord was sorry that He had made man on the earth and He was grieved in His heart. Dahil mahal na mahal ng Diyos ang tao, nagkaroon siya ng labis na kalungkutan ng ang tao ay ginamit ng kanyang kalayaan dahil sa paggawa lamang ng masama. Naglaman ng puso na hindi maganda. At pagdating sa Romans chapter 3 verse 10, as it is written, there is none righteous, no, none one. There is none who understand. There is none who seek after God. Dahil nga ang tao ay pasama na ng pasama, wala nang matuwid, walakas, at walang humahanap sa Diyos. Ibig sabihin, makikita natin, mula sa paglikha na malinis at walang dungis, dumating ang tao sa napakarumi. Pero anong sabi po ng Biblia? Nagbago ang tao, ang kondisyon ng tao, nagbago ang kalalagayan ng tao. Siguro yung mahal natin sa buhay, kapag mahal na mahal natin, kapag maayos ang kondisyon. Pero habang sumasama ang kanilang ugali, nawawala ang ating pagmamahal. Tama po ba? Nagbabago.
Minsan sa mag-asawa, madalas sa mag-asawa, ganyan. Sa magkatipan, lalo na. Dati talagang pinapakita yung mga gagandang bagay. Nung naging sila na, nakikita ng masasamang bagay, nagbabago ng pagmamahal. Maging sa mag-asawa, ganun din. Nawawala daw ang pagmamahal dahil nakikita yung masasamang bagay. At nawawala yung magagandang bagay, magagandang ugali. Pero tingnan po natin mabuti. Sa atin, bilang isang tao na malinis, nilikha ng Diyos na ayon sa kanyang larawan at wangis, nagdumi tayo at naging masama. Sukdulang sama. Hindi po yung mukha ang tinutukoy dito ha, yung karakter. Sukdulang sama na ng ating pag-uugali kasi wala nang humahanap, wala nang nagpapahalaga sa Diyos. Pero tingnan po ninyo ang sabi ng Biblia. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. For God so loved the world, ipinakita pa rin ng Diyos. Sabi, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan kahit ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. On this very day, nakuha po natin yung sa Luke. Ito yung araw na yon na sinabi ng Diyos, ipinadama ng Diyos, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig po sa atin. Amen po. Kaya wag po natin kukwestiyonin ang pag-ibig ng Diyos. Minsan sinasabi natin, pagka tayo nakakaranas ng kahirapan, Lord, mahal mo po ba ako? Kino-question natin ang Panginoon kapag mayroon tayong nararanasan hindi maganda sa buhay, kino-question natin ang pag-ibig ng Diyos. Pero sabi ng Biblia, magbago man tayo, mahal pa rin tayo ng Diyos. Ito yung pinapaalala po sa atin ng Pasko na minsan, ito yung nagiging dahilan kung bakit hindi rin tayo makalapit sa Diyos. Lord, sobrang dumi ko na, nahihiya po akong lumapit sa iyo. Sobrang dami ko ng kasalanan, nahihiya po akong lumapit sa iyo. Sa halip na lumapit sa Diyos ay lumayo. Itong inire-remind po sa atin ng Panginoon, para po yan yung alibughang anak. Gaano man kasama yung kanyang anak, lagi siyang hinihintay ng kanyang ama na bumalik. At nung ito ay bumalik, hindi sumbat ang ibinigay sa kanya, kundi isang mahigpit na yakap ng isang ama. Ito po pinapaalala po sa atin, gaano man tayo lumayo sa Diyos, gaano man tayo nagbago sa Diyos, gaano man tayo naging marumi sa harap ng Diyos, ang sigurado, mahal na mahal pa rin tayo ng Diyos. Huwag tayong matakot o mahiyang lumapit sa Kanya. Amen po mga kapatid. That's Christmas. Maaring tayo maraming pagkakamali, pero ang ating mga pagkakamaling ito, kailanman hindi nag-alis sa pag-ibig ng Diyos. Yung fullness niya, unconditionally. Amen po mga kapatid. Kaya huwag po tayong mahiya na lumapit sa Panginoon. Hindi lamang po yun, hindi unchangeable po yung kanina. Ngayon po ay unconditional love. The fullness of God's love is unchangeable and unconditional love. Ang sabi po dito, sa pag-ibig nito, this kind of love, God's love is not motivated by what He can receive or what He can get, but it is motivated by what He can give. Paano ba tayo nagmamahal? Di ba? Ang laki daw at lawak ng ating pagmamahal bilang tao ay nakabatay kung anong ating matatanggap, makukuha doon sa minamahal natin. Iba po ang pag-ibig ng Diyos. Hindi ganito ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nakabatay sa kung anong makukuha niya doon sa kanyang minamahal. Kasi kung tayong titingnan, ano bang mapapala sa atin ng Diyos? Wala. Sakit ng ulo. Kung siguro ang Diyos ay stress na yun sa atin. Sa dami natin, lahat ay matitigas ang ulo. Nasabi ng itong gagawin, ayaw pang gawin. Nasabi ng ito, ayaw pa rin maniwalaan. Amen po ba? Pero tingnan po natin dito. Ang sinasabi po dito na nung for God so loved the world, na sinasabi dito, minahal ng Diyos ang sanlibutan, hindi dahil ang Diyos ay may mahihita, may makukuha sa Diyos, sa tao, kundi minahal ng Diyos ang tao sapagkat siya ay mayroong magagawa. Minamahal niya ito sapagkat ito ay kanyang nilikha. Kaya nga sabi po ng Romans chapter 5 verse 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin, hindi nun tayo'y mabuti, kundi sa panahon nun tayo'y masama. Ibig sabihin, hindi naging hadlang ang ating kalalagayan para mahalin tayo ng Diyos. Amen po, mga kapatid. Ito po yung pinapaalala po sa atin ng Pasko. It reminds us na hindi ka minahal ng Diyos dahil ikaw ay mabuti. Wala tayong dapat ipagmalaki sa harap ng Diyos. Minahal tayo ng Diyos sapagkat ay Diyos ng pag-ibig.
Amen po ba mga kapatid? Hindi tayo minahal ng Diyos kasi, ay ako naglilingkod, mahal ako ng Diyos. Ay kasi ako ay maraming ginagawa para sa Panginoon, mahal ako ng Diyos. Hindi po yun. Minahal tayo unconditionally ng ating Panginoon. Kaya makita po natin mabuti, the Christmas remind us that the love of God toward us is unchangeable and unconditional. God loved us unconditionally, so we should love God and other people unconditionally. Amen po ba? Kaya ang Pasko ay pag-ibig. Alam niyo po, minsan lagi natin tinatanong, bakit nga ba natin kailangan mahalin ng Diyos? Mabilis mawala ang ating pagmamahal sa Diyos kapag hindi natin natanggap yung mga bagay na gusto natin sa Diyos. Agad lumalayo sa Diyos. Pero ito po ang isang pinapalala sa atin ng Diyos. Bakit natin siya kailangang mahalin? Sapagkat minahal niya tayo ng lubusan. Sabihin mo nga po sa inyong katabi, mahal na mahal ka ng Diyos. Ano bang sitwasyon natin na naranasan? Sabi nga po dito, hindi mawawala ang pag-ibig ng Diyos. Diba sabi ng Roma, ano makapapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos? Wala. Maaring mayroon tayong sitwasyon na kinalalagyan na hindi natin gusto, nahihirapan tayo, nasasabi natin minsan na hindi tayo mahal ng Diyos. Pero ang Pasko lagi nagpapaalala, mahal tayo ng Diyos. Amen po mga kapatid. At ito po pinapaalala, minahal tayo ng Diyos unconditionally. Mahal din natin ang Diyos unconditionally. Huwag nating mahalin ang Diyos dahil tayo ay may nare-receive. Pahalagahan natin ang Diyos hindi dahil tayo ay tinutugon lamang yung ating mga panalangin. Pag hindi tinugon ang ating mga panalangin, baliwala na sa atin. Pag sabing love God, pahalagahan ng higit sa lahat. Kailan ba nagiging mahalaga ang Diyos sa atin? Dapat sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, maganda man o mabuti ang sitwasyon, dapat ang Diyos lagi ang ating priority, ang ating pinapahalagahan. Yan po tinuturo po sa atin ng Pasko. At hindi lamang po yun. Minahal ng Diyos ang mga tao sa kabila ng kanyang karumihan, matuto rin tayong magmahal sa ating kapwa. Amen po ba? Ang Pasko nagtuturo ng pag-ibig, hindi galit. It reminds us na huwag lamang nating ibigin ang mga taong kaibig-ibig. It reminds us na ibigin natin kahit hindi ang mga taong hindi kaibig-ibig sapagkat tayo may hindi rin kaibig-ibig sa harap ng Diyos, pinili ng Diyos na tayo ibigin upang matuto tayong magmahal. Amen po mga kapatid. Huwag lamang sana pag Pasko natin mahal ang lahat ng tao. Minsan kasi nagiging tradisyon talaga eh. Ay di pag Pasko, mahalang-mahalan. Pagdating ng January, awayang-awayan. Lalo sa church. Ano po? Reminders din po ito sa church. Na huwag lamang yung Pasko talagang mahalang-mahalan. Dapat sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, ay magmahalan po tayo. Huwag po natin tingnan ang ating sarili na higit kaysa sa iba sapagkat sa paningin ng Diyos, tayo po ay pantay-pantay. Amen po mga kapatid. Pagmamahal po. Katapatan ng Diyos, pagmamahal ng Diyos ang Pasko. Ikatlo po ay the forgiveness of God o ang kapatawaran ng Diyos. Ang pagpapatawad ng Diyos. Ang sabi dito, for there is born to you this day in the city of David a Savior who is Christ the Lord. Yung forgiveness na sinasabi po dito ay the redemption of human condition from the penalty of sin. Penalty of sin. Sino daw po yung isinilang Savior? Tagapagligtas. Ano po? Savior. Ang sinasabi naman po dito, kung titingnan po natin sa original, ay preventer o yung tagapagpanatili, preserver. Yun po sinasabi po doon. Ibig sabihin, makakapagpanatili ng kalalagayan ng tao. Panatili ng kalalagayan o ng kondisyon ng tao. Kasi tayo nga ay nasira ang ating kondisyon. Siya yung magpe-preserve. Savior, tagapagligtas. Sabi dito sa Matthew chapter 1 verse 21, magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. That's the purpose of Christ. Bakit nga ba isinilang ang ating Panginoon? Sapagkat ang tao ay pasama na ng pasama at si ay sabi nga dito ay mayroon ng Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Dahil nga ang tao po ay pasama na ng pasama.
walang kakayahan ang tao na iligtas ang kanyang sarili sa kapahamakan, sa kaparusahan, doon sa apoy ng impyerno, ang eksaktong bayad ng kasalanan ni kamatayan doon sa apoy ng impyerno. Pinapaalala po ng Pasko na na tayo bilang mga makasalanan, bilang mga tao makasalanan ay walang kakayahang iligtas ang ating sarili. Nangangailangan tayo ng kapatawaran. At sabi po dito ay yung redemption of human condition to the penalty of sin. Isinilang ang ating Panginoon sapagkat ipinapakita po sa atin na mayroon tayong bilang mga tao, mayroon tayong hindi magandang kalalagayan. At ang hindi magandang kalalagayan ay ang paparusahan sa apoy ng impyerno dahil po sa ating mga nagagawang kasalanan o ginawang kasalanan. Yun po ang ipinapaalala ng Pasko na kailangang mapanumbalik ang isang maayos na ugnayan ng tao sa Diyos. Mamaya po natin bibigyan din. Sabi po dito sa letter B, the restoration of human relationship to God that's separated by sin. Yung sinabing Kristo, Panginoon ay Christos. Ano po? Na pinapakita po ng original na salin. O the anointed one. Sabi din po na the Messiah. Ibig sabihin ay the mediator. Ipinapaalala lamang po dito ng Pasko na dahil sa ating kasalanan, ang tao ay nalayo sa Diyos. Dahil sa kasalanan, ang tao ay may pagbabayarang kaparusahan doon sa apoy ng impyerno. Pero nung isinilang ang ating Panginoon, God's offer His forgiveness sa lahat ng tao. Tandaan po natin sa lahat ng tao, pero hindi po ang beneficiary ay ang lahat ng tao. Kaya nga, sabi dito, magandang balita po ito na dahil bilang tayo mga tao makasalanan paparusahan sa apoy ng impyerno dahil sa pagsilang ng ating Panginoon ay hindi na tayo paparusahan. Sapagkat meron ng tagapagligtas, meron ng tagapamagitan sa atin sa Diyos at sa tao. Kung tayo bilang makasalanan ay kung titingnan ng Diyos direktahan, sabi nga tayo hindi karapat-dapat, ngunit dahil sa Panginoon tayo ay ginawang karapat-dapat. Kaya sabi dito, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya, binigyan niya ang karapatang maging anak ng Diyos. Anak naman tayo dati ng Diyos. Dahil sa ating kasalanan tayo naging kaaway ng Diyos. Pero dahil sa Panginoon tayo ay tinanggap uli ng Diyos Ama bilang Kanyang mga anak. Ano ang nire-remind po sa atin? The Christmas remind us that we are no longer slave of sin, mga Kristiyano. Ito yung paalala po sa atin. Ang Pasko ay nagsasabi sa atin na hindi na tayo alipin ng kasalanan. We are not children of wrath. Hindi na tayo tagapagmana ng galit ng Diyos, but we are now children of God. Anong pinapaalala po sa atin? Bilang isang Kristiyano, paalala sa atin ng Biblia sa tuwing tayo nag-celebrate ng Christmas, mamuhay tayo sa katwiran, hindi sa kasalanan. Kasi minsan sa Pasko pa lamang, nakikita na agad yung ating tunay na karakter, na doon pa rin yung ating pagiging makasarili. Amen po mga kapatid. Pag hindi nakatanggap ng magandang regalo, masama ang loob. Mas malaking ibinigay ko, tapos ang liit na ayaw natanggap. Yeah. Hindi tayo sinner, is a self-centered. Kaya nga kung ano yung natanggap, maging masaya tayo nagbibigay. Kaya nga yung ginagawa po natin sa church, anong ginagawa natin pag may mga celebration, hindi na exchange gift at nagkakasamaan pa ng loob. Kaya naman si kapatid, laki-laki ng ayong balot. Yung kanyang binalot, liit na liit. Nagkakasamaan pa ng loob. Ano po? Yung binibigay dito, yung inaalis sa atin yung pagiging makasarili. Christians, mga kapatid, mga mahal na kapatid sa Panginoon, nire-remind po sa atin, tayo ay nilinis na ng Diyos. Pinatawad na sa ating mga kasalanan. But now we are children of God. Yan po ang sinasabi po sa atin ng Biblia. Na kung titingnan po natin mabuti, ipinapaalala po sa atin ng Diyos. Ang nire-remind po sa atin. Dito, malapit na po tayo matapos. Sabi dito, the Christmas reminds us that Jesus' birth is the manifestation of God's faithfulness. It is the manifestation of God's love, manifestation of God's mercy. Ito po yung mga pinapaalala sa atin. The Christmas reminds us that God don't want to punish the sinners, but He has serious punishment for sin. Yan po ang sinasabi po ng Biblia na dapat po nating maunawaan.
ipinapaalala ng Pasko dahil mahal tayo ng Diyos. Ayaw niya na tayo ay mapahamak, maparusahan doon sa apoy ng impyerno. Ayaw na ayaw po yun ng Diyos. Kaya lang, ang sabi po dito, He has a serious punishment for sin. Kaya lang, ang kasalanan ay may kalakip na kaparusahan doon sa apoy ng impyerno. It reminds us na bilang isang tao, kailangan nating magsisi, tumalikod sa ating mga kasalanan upang hindi tayo maparusahan. Sabi ka po dito, we celebrate Christmas to remind us that the mission Jesus gave to us is not yet finished. Ano ba ang mission na ibinigay sa atin ng Panginoon? To preach the good news. We need to continue to preach the good news. Yun po pinapaalala po sa atin sapagkat bilang isang mga tao na nakakilala sa Panginoon, naunawaan natin na may kapahamakan. Hindi lamang dahil natanggap na natin ang pag-ibig at kapatawaran ng Diyos, matatapos ng lahat tulad po ng mga pastor. Matapos nilang marinig ito at mapatunayan, ang sinasabi ng Diyos, ito ay nagalak silang nagpupuri sa Panginoon at ipinangalat ang mabuting balita. Ang Pasko ay nagsasabi po sa atin na kailangan po natin na ipagpatuloy ang pagbabahagi ng mabuting balita sapagkat ito ang ikaliligtas ng mga sasampalataya. Sapagkat kung tayo ay hindi mangangaral ng mabuting balita, may mga mapapahamak. Yan po ang nire-remind po sa atin. Yan po ang Pasko. Amen po ba? Nire-remind sa atin ng Pasko na ano? Yung mga mahal natin sa buhay, kailangan po nating mabahagihan ng salita ng Diyos sapagkat kung hindi sila makakatanggap sa Panginoon, sila ay mapapahamak. Huwag sana tayong maging dahilan upang bakit hindi sila nakarinig ng salita ng Diyos. Pinigil po natin. Amen po mga kapatid. Application. Be faithful to God for He is faithful to us. Nire-remind lamang po ng Pasko. Kailanman hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kailanman hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Kung tayo man ay hindi pinabayaan ng Diyos, dapat tayo ay nagiging tapat din sa Diyos. Naglilingkod sa Diyos, sumusunod sa Diyos, nagtitiwala sa Diyos. Love God and other people unconditionally. Nire-remind lang po sa atin dito na tayo minahal ng Diyos. Matuto rin po tayo magmahal sa Diyos. Minahal ng Diyos ang kanyang nilikha, matuto rin tayo magmahal sa nilikha ng Diyos. Tandaan mo, yan pong ating kinagagalitan ay nilikha yan ng Diyos. Mahal yan ng Diyos, kaya matuto rin po tayong magmahal sa kanila. Whatever situation we have, never lose hope. God is faithful and He loves us. Nire-remind din po ng Pasko, maaring nakikita natin na patapos na ang taon, hindi pa nagbabago ang sitwasyon. Maaring mahabang panahon o isang taon ang lumipas, naranasan pa natin ang kalungkutan, kapigatan at kahirapan. Ang sinasabi dito, huwag tayong mawala ng pag-asa. Dahil sa tamang panahon, ang kanyang pangako, ang kanyang salita ay kanyang tutuparin po sa atin. As we experience the good news of God, we must share it. Diba gano'n naman yun? Pag nakatikim ka ng masarap, sasabihin mo, uy, masarap yun. Pag nakaranas ka ng masarap, gusto mo rin iparanas sa iba. Kaya nga kung lubusan po natin naintindihan ang mabuting balita, dapat ito ibinabahagi po natin sa iba. Ito po ang ipinapaalala sa atin ng Pasko. Hindi po pinapaalala ng Pasko na dapat lagi kang may bagong damit, may bagong gadget, linis ang bahay. Sabi nga ay maraming handa. Hindi po iyon. Ito po ang ipinapaalala sa atin ng Pasko. Ang bawat Pasko ay nagpapahayag ng katapatan ng Diyos, ng pag-ibig ng Diyos, ng pagpapatawad ng Diyos. Sana bilang tayo ay nakaranas po ng tunay na Pasko, sana i-celebrate po natin ito ng tamang pagdiriwang. Ang tamang pagdiriwang ay nakikita po natin ay ang kadakilaan ng Diyos. Hindi po ang problema tayo nakatuon. Dapat nakikita po natin ay ang kadakilaan ng Diyos. Ang tunay na nakaka-celebrate ay nararanasan niya ang pag-ibig ng Diyos. Ang tunay na nagse-celebrate ng Pasko ay nagbabahagi ng mabuting balita. Yan po ang mensahe po sa atin ng Panginoon ngayong Kapaskuhan. Ano po? Sabi nga po ay lahat kayo magiging busy po diyan ngayong Kapaskuhan, pupunta, bibisita. Sana po ay may mabahagihan po tayo ng salita ng
Diyos. Kasi ito yung pinakadakilang regalo na pwede po nating maibigay ngayong Kapaskuhan. Amen po mga kapatid. Ako naman po dito ngayong Kapaskuhan ay busy din naman po. Kaya may trabaho mula umaga, tanghali at gabi. Busy po dito. Talagang dito po ay ang Pasko ay celebration lang. Nakakalungkot man po na makita na talagang nagse-celebrate sila ng Pasko without valuing Jesus. Nakakalungkot po na makita na mas nakasentro po sila sa mga bagay sa Pasko, hindi sa dahilan bakit may Pasko. Sinasabi po ng bansang ito ay Christian country. Pero pagdating para sa Panginoon ay hindi ganoon kahalaga ang Panginoon. Pagdating sa Pasko, hindi mahalaga ang Panginoon. Ang tunay na Pasko, sinasabi na ang Diyos ang mahalaga. Amen po ba mga kapatid? Sana ngayong Pasko ito rin po ang ating pahalagahan. Huwag po tayong maapektuhan. Kung tayo man ay kakunti ang handa, walang pambigay, ay sabihin mo sa kanila na hindi pa ibinibigay ng Diyos yung ating kailangan para po sa masaganang pagbibigay. Huwag po tayong mamuhay sa mga bagay na hindi naman talaga natin kaya. Minsan pinipilit natin na ngayong Pasko, pinipilit natin kahit walang-wala tayo, ay pinipilit natin na magkaroon kasi ang katwiran ay nakakahiya. Hindi po nakakahiya ang mawalan. Hindi po nakakahiya ang hindi makapagbigay. Amen po ba mga kapatid? Kasi kung alam natin ang tunay na diwa ng Pasko, hindi po tayo mape-pressure sa kung anumang sitwasyon na mayroon po tayo. Kaya yan po, mensahe po sa atin ng Panginoon. Sana po tayo ay na-bless. Sana po tayo ay na-encourage. Sana po natuto tayo na kung paano ang tamang paraan sa pagdiriwang ng Pasko. Ipagdiwang po natin ito na may pagpapahalaga sa Panginoon at ang sigurado ang kapayapaan, kaligayahan ay ating mararanasan. Amen po. Purihin po ang Diyos kasi kung ako lamang po dito, hindi sabihin ko, malungkot ang aking Pasko. Lalo at nakita ko yung ating family Christmas celebration, nakakalungkot, nakakamiss. Ano po? Kasi for how many long years na tayo magkakasama tapos ngayon hindi ko kayo kasama, nakakalungkot. Ano po? Pero sa puso ko ay nananatiling masaya kasi nakikita ko na nagpapatuloy ang bawat isa. Nakikita ko ang ginagawa ng Panginoon. Ano po? Kaya yun po, ang mensahe po sa atin ng Panginoon, ang paalala po sa atin ng ngayong Pasko ha, pinapaalala na ang Diyos ay tapat. Huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Huwag tayong manghihina sapagkat ang Diyos ay tapat. Huwag tayong malulungkot kung hindi man tayo kayang mahalin ng tao, mahal na mahal pa rin tayo ng Diyos. Huwag tayong mahiyang lumapit sa Diyos sapagkat mahal na mahal niya tayo, ano man ang ating kondisyon. At higit sa lahat, tinanggap na po natin ang kapatawaran mula sa kabayaran ng ating kasalanan. Dapat natin pagpasalamat sa Panginoon at dapat nating ibahagi ang pagpapatawad ng Diyos sa maraming tao. Purihin po ang Diyos at tayo po ay manalangin. Aming Diyos Ama, na dakila po sa lahat, lubos po kami nagpupuri, nagpapasalamat po sa iyo, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan. Natunay nga po, Panginoon, na ang diwa ng Pasko, Panginoon, ay nagpapahayag kung gaano kakabuti, kung gaano kakatapat na Diyos. Ito lagi nagpapaalala po sa amin na mayroon kaming Diyos na buhay, Diyos na totoo, Diyos na makapangyarihan, na may kayang gawin ang lahat ng kanyang sinabi, lahat ng iyong ipinangako dakilang Diyos. Tunay nga, Panginoon, na ang Pasko ay nagpapaunawa na mayroon kaming Diyos na papagmahal, Diyos na mapagmalasakit. Pinapakita mo, Panginoon, dito na ang pinakamalaking problema namin ng kasalanan ay sinolusyonan mo, Panginoon. Ano pang hindi po namin kayang, hindi mo kayang solusyonan sa aming mga buhay. Pinakita mo lamang, Panginoon, na hindi ka nagpapabaya sa aming kalulus-lusan sitwasyon dahil sa aming kasalanan. Hindi mo kami pinabayaan na mahantong lamang sa kaparusahan dun sa apoy ng impyerno. Pinapakita mo lang, Panginoon, na hindi mo kami hahayaan na laging mahina, laging nanlulupaypay, laging may problema. Ang ipinapakita ng Panginoon, ikaw ay nagmamalasakit sa amin sa tamang panahon, sa tamang oras, ikaw ay tutugon at kami ay iyong tutulungan, dakilang Diyos. Kaya salamat po sa iyong ginawa para po sa amin. Ganun din po, Panginoon, ang kapatawaran. Salamat po sapagkat tunay na kami hindi karapat-dapat sa iyong harapan. Dahil sa aming dumi, dahil sa aming mga ginawa, ngunit Panginoon, pinili mo kaming patawarin, dakilang Diyos. Nawa, dalangin po namin patuloy po kaming magkaroon din ng kalakasan ng
kaunawaan upang maibahagi po namin ang lahat pong ito sa iba. Upang ngayong Kapaskuhan ay makita at maitaas ang iyong kaluwalhatian. Amin Diyos, sa aming gagawin ng maghapon na gawain dakilang Diyos. Ano mang gagawin po ng bawat isa, ikaw po magpala po nito. Naway ang iyong kaluwalhatian ang siyang makita dakilang Diyos. Umaasa po kami at nagpapasalamat sa tanging pangalan Panginoong Jesus. Amen. Okay. Purihin po ang Diyos at salamat po sa buhay ng bawat isa po sa atin na naging kabahagi po ngayong Pasko at sana ay ma-enjoy po natin ang buong Kapaskuhang ito at ang buong araw po ng ating buhay. Ano po? Lagi po natatandaan ang Diyos ay mabuti. Kaya salamat po sa buhay ng bawat isa. Miss na miss ko na po kayo. Alam niyo po yan. Kaya purihin po ang Diyos sa bawat isa po sa atin. At yun lamang po. God bless us all.